Yan, gumana na siya. Ay, natapon! Yun nyo guys, yung iced coffee ni Sir Mon naging hot coffee na nabilad sa araw. Ay guys, napakainit po. Grabe dito sa Baler. Parang tinali init sa Ilocos Norte. So next stop namin, papagas na kami. Hindi kami nakapagpagas kanina. Ito maganda sa seat na ano natin, seat cover. Kahit bilad mo sa araw yan, di mainit yan pag inupuan. Ganda ng tulay dito guys, tignan nyo, napakadaming puno. Ang ganda ng kalsada. Naalala ko na itong part na to nung pumunta ako dati ng Tibutidal. Ayan. So, nice to see this again. Grabe, ang ganda. Sobrang dami puno. Coconut trees. Coconut trees yan, di ba? Kaya, coconut trees yan. Grabe, enjoy ang hangin. Init na init na ako kanina pa. Tapos ito, mahanginan tayo. So guys, ito na yung Ampere Beach Rock Formation. So ito, ginawa na yung daanan dito. And ayun, yung makasama namin na sa lilim. So nagtitiis-init tayo para lang mapakita yung magandang beach. And ayun, nag-picture-picture tayo. Gumawa tayo ng malita video. Ayan, tara na. So guys, napakaganda. Pero mukhang dedire-diretso na namin ito hanggang makarating kami ng Kasapsapan. So from here, bago makapunta ng Kasapsapan Beach, 107 km. Teka lang, ito yung mga kasama natin. Magna-navigate lang ako ng maps. Ayan o, 2 hours 22 minutes daw. Patutugtog tayo ng Spotify. Ay, bakit offline? Anyway, 1 bar signal, mabagal. So tara. So ito guys, wala na to. Itutuloy-tuloy na namin to hanggang makarating tayo ng Kasapsapan. Pero along the way, titigil tayo guys somewhere. Somewhere siguro mga 10 to 15 minutes break lang para makapag-stretching, makatayo, para magising. Kasi guys, kanina yung kaluluwa ko parang umihiwalay na sa katawan ko. Sobrang antok. Kaya kailangan labanan natin yon by standing, stretching, and ano pa ba? Kung ano man mantra ang pwedeng gamitin. Grabe, off-road dito. Damaged roadway. Sira nga. Flood control pa more. Tatawa rin ako sa bilis ko 78 lang naman. Pero mabilis na sa akin yan kasi convoy tayo Namiss ko tong daan na to. Saan na ba tayo? Papunta ata tayo ng Dipakulaw or Dinajawan Parang ganda ng daan dito guys. Papunta ng Dinajawan. One of my favorite road talaga to. Sobrang nailaba ko rito. Nung unang punta ko rito nung pumunta ako ng Rock and Suns. Suns and Stars ba yun? Or Rock and Suns? Suns and Stars ata. Kasama ko family ko nun. Actually parents ko lang, magulang ko. Mga bata rito nagka-tricycle May nakita ko kanina. Pagdaan ko bata. So guys, nagpagas na rin pala kami sa may Centrum. Hindi siya sikat na brand. Parang generic brand lang. Pero mukhang okay naman siya. So nagpa-full tank na tayo. Papunta ron tsaka pabalik. Guys, hindi nyo ba nakikilala yan? Nasa tapat natin, Sierra Madre. Wow, napakaganda. Yan yung protective barrier natin sa malalakas na bagyo. Kaya dapat ingatan natin. Pero mukhang mapuno pa naman siya, no?
Hindi naman siya mukhang kalbo, pero maybe sa mother part. I don't know kasi may mga nag-mimina pa rin eh. May mga nag-illegal logging pa rin. Nirereklamo ng mga lokal yan eh. Alam mo naman bansa natin. Tingnan nyo guys, ang ganda na ginawa rito. Parang yung ko lang daanan to. Open na siya. So, may madadaanan kayong pulang, tulay. Hindi, nakapunta na ako dito before pero di ko na siguro maalala. Kasi wala pa tayong dinadyawan eh. Nakapunta na akong dinadyawan before eh. Twice. Oo, nadaanan ko na nga to. Yes, nadaanan ko na siya. Pero parang kakaiba lang yung part na nandun. So may 2 oras pa tayo bago makarating na Kasiguran. At nag-stop over lang kami kung saan-saan. Kasi kailangan namin mag-stretch. Kailangan namin, alam mo yun, magising, bumibitaw na yung kamay ko rin sa ano. Tapos may hammock pa rito. Mag-extend daw ng 15 minutes. Pwede ba matulog dito? Joke lang, may ari niya yung sa tapat. So ayan, yung mga kasama natin sa kabila, ayun sila. Yan, kasama natin yung mga yan. Dami pa rin energy oh. Nakatulog ata eh. Ito yung mga iba natin kasama. Bilis ng sasakyan. Ang ganda ng kalsada kasi rito. Ganda ng kalsada no? Nakakakantok lalo. Oo, yung nakakantok nga lang. Nantok na ako guys. So, kailangan ko mag-stretching. Yeah. Hirap. May tinapay pa ako. Ano ba yan? Ganito mapapala mo. Pag wala kang tulog, wala kang rides ng ilang linggo, back to zero. Parang last ride ko nga, diba, last month pa. Halos 1 buwan na ako walang ride dito kalayo. Yeah, sobrang hirap ulit. Pero after naman ito, dapat ituloy-tuloy lang para hindi manibago yung katawan. So guys, 4:19 na. Grabe, ang tagal na namin sa kalsada dahil nga pahinto-hinto. Pero mostly ako yung may cause. Kasi hindi ko na kaya. Napapatigil ako every like 20 to 30 minutes kasi kailangan ko mag-rest. Kailangan ko pumikit or kailangan ko mag-stretch. Ayan nga, may picture ako, pinicturean pa ako ni Akunya kasi grabe yung antok ko. Talagang, alam mo yun, mararamdaman mo na parang lumilipad na talaga yung kaluluwa mo sa katawan mo. Kaya pag gano'n, syempre, titigil nyo, huwag mo ipipilit. Mamaya, ma-aksidente pa tayo, cause of death pa or cause of aksidente pa. Hirap na. So, yun lang, cause of delay lang din ako. Pero iba natin kasamahan, may mga tama na rin, kaya kailangan talaga namin mag-break. Sabi ko nga sa kanila, mauna na sila, susunod na lang sana ako eh. Love nila ako, wait daw nila ako. Okay lang daw yun. Grabe guys, naalala ko tong side na to. Yung kabilang side, pag kumanan kayong ganon, papunta yan Tibutidal or Tibutidal. Kasi doon kami galing ni Junay di nakaraan eh, pag gumanong ka. Na tayo, diretso tayo ngayon eh. Naalala ko to lugar na to. Malapit-lapit na nga tayo. Cute ng aso eh. Lubak. Hindi ako narinig kaya tawag ko eh. Guys, after 364 kilometer, we're finally here! We're finally here! Ano yung pag-isiyan natin, no? Our Rab camping site. Andito na kami! Andito na kami! After 365 kilometers! Saan yung Rab camping site? Dulo pa ata. Daming camping site pala dito. Ito camping site din to. Dire-diretso lang pala to eh. Grabe guys, nakakaiyak. Andito na kami. Makakababa na ako sa motor ko. Guys, this is one of my most challenging. Parang ang ganda rin dito. Camp Kago. Hi ma'am. Ako po yung nag-message sa Facebook. Opo, may bakante pa po kayo? Sa puro tent lang. Kasi isa namin kasama naka-reserve na siya sa air condition eh. Nakabook pa kayo? Pa? Yung isa po nakabook na. Nakabook kayo, no? Ayun sila po. Lalapit na lang po sila. Tapos kami po lahat magte-tent. Oo. May space pa ba kayo? Alis din naman kami ng maaga. Alis naman din po kami ng maaga. Mga 8 ganyan.
So guys, we're here na. Ito may mga bilihan para sila ng pagkain dito. May boiled egg, may siomay. Nagdala pa ako ng pang-camping ko. Di joke lang. Kaya kasi may mainit na tubig, diba? Bumili pa ako ng butane. Di joke lang kasi for the experience yun. For the aesthetic. So yun guys, ang binayaran namin is 250 para sa tent pitching, tapos 50 pesos para sa entrance fee. Kunyari, dalawa kayo sa isang tent. So babayaran nyo ron 350. Kasi 250 mismo yung tent, tapos 100 para doon sa dalawang tao. So tara, pasok na tayo. Saan yung part ng tent pitching nila rito? So ito mukhang parkingan to. No. Wait. Takbo yung bata. Ayun na pala, yung kasama natin. Hala, nakapasok sila rito, lahar. So guys, mag-set up na tayo ng tent. Kaya tignan natin kung gaano katagal to. Medyo matagal-tagal to kasi ngayon ulit tayo mag-set up ng tent. Tinulungan tayo nung unang kabit natin. So, ito may hawak akong banig dito. Para hindi sobrang dumihan yung tent natin. Feel ko maliit tong banig ko. Masyado siyang pahaba. Ilan tao eh, sir? 3. Ayan o, to. Dulo, tapos to dulo. Pag ganyan, di ba? So, dito to, no? Dito siya. Yung kabilang tent na kasama natin. Inangat lang yung tent, naka-assemble na. Ayun, no? Kami rito, ipapakahirap pa. Branded naman to. May branded niya, hirap naman kabit. Oo nga. Hindi, ganito siya. Tapos, ihahatakin tong gitna eh. Clip, yun, clip. Please. Medyo, oo. Parang mag... Saan ka mag-tent ka ba? Gano'n pa ba? Oo, may naranasan. Dito ka na lang gusto mo, 3 tayo rito. Kaso wala ka nga lang banig. Hindi, okay lang ano. May kukuha na ka doon. So, dito ka na tumabi sa amin 3. Kasi naman 3 dito eh. Para di ka na mag-rent ng tent. Isang gabi matutulog lang naman tayo eh. Para masulit yung binili natin tent, diba? 3 agad. Unang gamit, 3 agad tayo. Haha, guys. Ito yung pinakagusto ko talaga, yung open na open. Hindi naman siguro malamok dito, no? Ay, ito. Saan nga pala to? Oo. Hindi, pag may araw, ganun. Gusto ko mag-room. O kaya may ulan. Sa tingin mo, kasi, tawag dito, Kita tayo maaga rin naman tayo aalis eh. Huwag na natin iganto, no? Okay lang naman. Maaga rin tayo aalis eh, no? Kita nga lang tayo. Ayaw, kita tayo sa labas. Tingin nyo, Okay lang sa akin. sa akin okay lang din. Okay lang, no? Sige, para hindi na natin ikabit yan. Naked tent. Ito ang tinatawag na naked tent. So guys, sobrang wala pang 5 minutes, no? Wala pang 5 minutes na assemble namin yung tent. Pero hindi na namin ikakabit yung nasa labas na magko-cover nito. Kasi nga, mainit. Tapos umaga, alis na rin kami. Maaga ako gigising para magluto. Tapos, sana, ayun, gumana yung pagluto natin. Wala, nalagyan ako ng buhangin yung loob. Sorry, pa ako to eh. Ayan, no? Mga madadaya, oh. Tingnan nyo, oh. Ganyan lang, setup na kagad yung tent. 4,950 kay Sir MT. Tagis lang yan, no? Ito po yung mga ng mga tamad. Grabe. Mga tamad. Sabi nga, work smart, not hard. Ayan yun. Definition niya, no? Setup na agad yung tent nila. Di sila mamamroblema na pagod na mag-setup pa. Yun na yun. Ang daya, oh. Yung mga kasama natin, oh. Pakita natin mga tent. Yung harap natin sa kanila. Ito yung mga tent nila. Boss. Nice. Order ako ng inflatable na bed. Kaso sabi ng nanay ko, wag daw kasi mainit daw yun. Mainit yun. So madali siyang palubuhin pero mainit. So iba yung gagamitin natin ngayon. Maganda yung tent. Maganda yung Ayan, so sila kasi alam nila yung mga tent. So maganda daw yung quality nung nakuha natin sa Decathlon. Kasi ako di ako expert sa mga tent eh. So ito nga yung unang tent na binili natin. So okay naman daw. So para sa mga gusto bumili sa Decathlon. Ay, actually nasa shop ito. Ilalagay ko yung link ito. Nakita ko eh. Madali naman tanggalin yung buhangin niya pag nakapasok sa loob. So syempre di pwede mawala yung upuan natin. So sa setup din natin yung upuan. Ayan, so
So, dami ko yung natutunan dito. Ang dami ko pang kulang. Ayan, tinitignan ko rin yung mga tent na kinakabit ng mga kasama natin, katulad nito sa harap. So, natututo pa ako. So, nag-aaral pa ako, guys. Di pa ako expert. Tinong nga yung tent ko, nakahubad pa. Pero, ayan talaga yung gusto kong tent muna. Kasi nga mainit para presko. So, ayun. So, mukhang hindi naman siya uulan. Pag umulan, edi tutulog kami basa. And ayun lang naman, practice pa tayo. Antayin nyo, magsasolo ako sa Tanay Rizal para malaman ko kung paano mag-isa mag-motocamp. So excited din ako doon. Kung ano yung mga trial and error natin. Paano yun? Parang pagluluto lang yan, trial and error. So ito yung parang banig na kinuha ko. Parang ito na yung pinakakama ko. Yan. Manipis lang yan. Tapos madali dalhin. Tsaka hindi ko pinili yung may airbed kasi umiinit yun pag yun yung ginamit mo. So mas recommend ko yung ganito. And then para sa unan natin, ito. So ito from Shopee lang din to. Ito yung binawang ko sa airport na karaan. Tapos sa setup din natin tong table na yakap-yakap ko. Sa Shopee to, sobrang dali lang ikabit nito. Ito yung mga gamit natin. Ito yung upuan natin na foldable. Ilalagay ko yung link nito. Ilalagay ko rin yung link nito. Tapos ito yung table natin na madali lang din ikabit. Itong bed, maghahanap ako ng something similar dito. Pero hindi exactly ito yun. Itong tent, good for 3 people. Nakalagay naman siya rito. This is from Decathlon. Hanapin ko yung link niya. Gusto ko siya kasi mas malaki. Tapos mas pasok yung hangin. Ayoko kasi nang mainit na tent. So ano pa ba? And then yung pillow natin. Ayan, may pillow din tayo rito. Ayan, yung neck pillow ko na ginagamit din pag nag-travel ako sa international. Ayan. So, ang mga kulang ko pa, panghugas ng mga pinggan. Actually, hindi pinggan, panghugas ng paglutuan. So, tomorrow, bibili na ng panghugas ng lutuan. Tapos, para mahugasan ko muna bago natin siya gamitin panluto at mahugasan ko after natin magluto. So, yun na lang yung kulang ko rito. Nabibilin dito sa may tindahan. Tsaka tubig. May tubig din nabibilan dito. So guys, kakatapos natin mag-shower. And syempre, suot natin the 1% natin na damit. Yung ating dry fit. And punasok ko lang yung screen ng labo. And tawag ito, kailangan meron kayo nito, off lotion. Ilalagay ko yung link sa baba. Para siyang tubig lang, pero para iwas lamok. Alam nyo naman, nagka-dengue na ako before. Kaya kailangan may ganito na tayo. Tsaka mabango to. Ang flavor nitong off lotion na to is Sakura no Hana. Basta para siyang cherry flavor. So yun lang. Tapos, ayan, may mga ilaw naman dito. Okay naman ito, pinag-iisayan natin. May ilaw. And, katabi ko yung motor. So, para at least, diba, nababantayan natin yung mga gamit. So, tomorrow na ako magluluto. Baka bumili na kami ng pagkain dito sa labas. Ay, sa may tindahan. May tindahan naman dito. Wala na akong energy para magluto ngayong gabi. At masyado nang madilim. Kaya, bawi na lang ako bukas ng umaga. Gawa tayo ng first cooking content sa pagka-camping. So, see you guys tomorrow morning. May ipagkwentuhan muna ako sa mga kasama natin dito. Relax muna kami. I-savor ko muna yung moment. So, di muna ako magbablog for a bit. So, bukas na lang ako na ulit ng umaga magbablog. So, good night guys. See you tomorrow in the morning. Good morning guys. So, nandito tayo sa tapat ng beach. Nandito tayo sa tapat ng beach ngayon. Naglulublub lang ng paa. Malinaw naman pala yung tubig nila. Dito. Akala ko kagabi madilim eh. Pero malinaw naman. So yun nga guys, kagabi inulan pa kami. Diba yung tent namin, hindi na namin nilagyan ng cover. Tapos nung mga kalagitnaan, siguro mga alas 2 ata yun nung umaambon. Ambon lang naman. Pero yun nga, napagising kami, napakover kami nang wala sa oras. So, ayun. Maganda yung tent. Maganda yung tent na nabili natin kasi tawag ito. Hindi naman siya pinapasukan ng tubig, makapal. And madali lang naman siya i-assemble. Kayang-kaya mag-isa yun. Tapos very spacious. Ayun nga, very spacious. Dalawa kami ni Akunya nandun pero kaya talaga tatlo. May space dun sa gitna namin eh.
And then, andito pa kami sa may Kasapsapan Beach. Grabe guys, 5:30 pala ng umaga yan taas na ng sikat ng araw. And, ini-enjoy lang namin yung And hindi ako makapagpalipad ng drone kasi ang daming ibon na nang hahabol dito. So good morning guys, nandito na ulit tayo sa tapat ng ating tent. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo yung mga panluto na meron ako. Hindi pa kompleto to. So, ito yung mga ginagamit ng magulang ko kasi nagka-camping din yung magulang ko sa mga bundok. Ito yung mga ginagamit nila. So, yan. Ito yung paglalagyan natin ng butane. Nakita ko to sa Shopee. So, ilalagay ko na lang din yung link nito. Meron mas maganda rito yung medyo mas malaki, yung parang kalan na talaga. Pero kasi pag motor kang hirap dalhin nun. Pero ito sobrang liit lang, convenient. So, bili na lang kayo ng butane. Ito, bumili ako sa 7-Eleven. Bumili ako sa 7-Eleven. Tapos ito yung lutuan natin. May iba pang akong kasamang set nito, nandun sa bag. Pero ito lang yung nilabas ko kasi isa sa kape, itlog, tsaka corned beef. Dito natin lulutuin. Tapos yung paborito kong rubber spatula pag nagluluto ng itlog. Corned beef lang ako tsaka itlog. Sobrang basic lang. May tinapay din ako dyan, gardenia. So basic lang muna yung mga ginamit natin. So ito kasi yung first try natin eh. So ang dami ko pang kulang. Ito, bumili na lang ako sa tindahan. Wala pa pala akong baso. Ayan din yung mga dadaling ko next time. Tsaka spoon and fork. So, ito yung table na in-order ko rin sa Shopee. Pretty handy. Maliit lang, madali assemble. Ito yung tent natin. Yan yung roofless tent. Dahil joke lang, tinanggal ko na yung cover para presko kasi sa loob malamig. Maya after magluto, babaklasin na natin yung tent. So, simulan na natin itong lokohan na to. Ang tagal-tagal na rin to. Ito yung ginamit ko nung nagluto rin ako sa Mapanuepe. If napanood yung vlog natin na yun. Ito yung butane. Papasok nyo lang to rito. Wait lang. Yan. Ganun lang kadali gumamit ng butane. Sana okay na to. Yan, gumana na siya. Kaso ang pangit lang ng setup ko. So mahangin. Kita nyo, inahangin yan. Kukunin ko yung pang alis ng hangin. Wait lang, patay muna natin. So ito may bakal tayo rito para hindi siya hanginin. Ayusin ko lang siya onte. So, unahin ko na lutuin yung kape. Uy, lakas. Tapos, syempre, may bawon tayong kape. Coffee ko black. Pakuluin na natin to. Pag kumulo na to, okay na to. Ay, natapon! Ayan guys, so take 2, natapon kasi yung kape na ginagawa ko dahil nga tabingi. So nilagyan na parang kahoy ni Kuya Ronald para maging stable yung lutuan natin. Pero kaya naman yan, hindi lang maganda yung pagkakabaon ko kanina. So bubuksan ulit natin siya para makapagtimpla tayo ng kape. Coffee ko black, baka naman. Baka naman coffee ko. Hindi naman tayo expert sa ganito, so nag-aaral pa lang tayo, nagtatry pa lang tayo. Hinaan ko tong apoy natin. Wait lang, tabingi siya. Baba ko muna to Mainit. Hindi nyo pala makita. So pasensya na dahil nabiyak ko yung itlog. Hindi naman kailangan sobrang luto-luto ng corned beef. Pero masarap to guys, may mga baon kayo na bawang, sibuyas, kamatis. So masarap yung corned beef ng ganun. Iba nilalagyan ng patatas, masarap din yun. Kaya next time magdadala siguro ako ng mga chopping board. So guys, ito na yung pagkain natin. Ewan ko kung nakikita sa camera, nakikita naman ata sa camera. So corned beef itlog, tapos may tinapay tayo ron and yung kape na ginawa rin natin. So kakain muna tayo ng breakfast natin. And then, ayun, tapos after nun mag-unpack na tayo ng tent. So guys, palabas na tayo. Pakita ko lang pala, ito pala yung kwarto. So itong kwarto, 2.8. Ayan, 2.8 siya. May sarili kayo CR, dalawang bed, electric fan, aircon. Pero natawaran nila yan 2.5. So hingi kayong tawad kahit wala kayong kasalanan. Tapos ito yung table nyo, kasama nyo na yun sa kwarto. Dito kami nag-camp sa ibabaw na to. Ay, sa likod niyan pala. Tapos ito si Blanca, pakita ko lang paano ulit yung setup natin. So laking bagay na ito nga, ito yung hugasan ng mga pinaglutuan. May CR, medyo mabaho.
para sa akin lang, mabaho na onti yung sa hugasan. CR pwede na. Magkano naman binayad namin dito? 250 tapos 50 per tao. Ito sa setup ni Blanca. Naglagay na ako ng tubig sa labas na malamig. Mamaya mainit na yan, kumukulo-kulo dahil sa init. Tapos sa tent natin, sobrang nagandahan ako rito. Dali assemble. Problema ko lang yung pinaka-beddings kasi o-order pa ako sa Shopee. Magtitingin na ako, so pag na-post ko na to, malamang to na-order ko na. Pag natapos na tong video, malamang yan na-order ko na. So lalagay ko na lang din yung link nung sa pin natin. Bibili ako ng mas malaki. And yung gulong pa rin natin na ginagamit is from Westlake. Ayun nga, magpa-install kayo sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories 3.8. Harap likod na po iyon, size ng ADV 160. Libre ang sealant, libre ang pito, libre ang kabit. So yun yung pinakababayaran nyo. 3.8 plus discount pa yon. So, ito si Blanca. And then, yung Rock Bros bag natin. Ayan. So, naglalabasan na yung mga kasama natin. Medyo lahar yan. Nahihirapan si Omar, oh. Yung NMAX nyo. Ano mo? So, ayan. From Freedcon FX Pro. So, long-lasting battery. Hindi mo, kahit full trip ng balikan from Manila to Kasiguran to Manila, hindi yan basta-basta malolobat. Pag music lang, pero pag naggamit kayo ng mesh, mas mabilis siya malobat. Pero pag music, wala kayong problema doon. So ito guys, Z55V, ma-order nyo sa carplaymotorcycle.com. Doon ko lang siya in-order, lalagay ko yung link sa baba para ma-order nyo itong dashcam na to. Gamitin nyo yung promo code ko, SirMJL25, with this, 25% discount. So 21 minutes, 11 km, papunta ng Parang Hills, ayun na may navigation na tayo. Tara. Recommend ko, pag pupunta kayo ng Parang Hills, mas maaga pa. Time check, it's 8:15 in the morning. Yan si Omar, naka NMAX B3. Ayan, tara. May makasama natin. Tayo kayo ron. So guys, papunta na tayo ng Parang Hills. And, ito yung dinadaanan natin. Ang masasabi ko lang doon sa pag-i-stay natin, may piso wifi sila. Pero medyo mabagal lang po yung piso wifi. Huwag kayo masyado mag-expect. And then, ano pa ba? Okay naman, may ilaw siya sa gabi. Tapos, magbaon kayo ng off lotion kasi malamok. Actually, kahit saan naman kayo magpunta, halos malamok eh. Lalo na ngayong summer. Tapos, ano pa ba? Hindi naman siya mahirap puntahan yung camping site. Malayo, oo, pag galing ka Manila. Pero hindi siya mahirap. I mean, hindi siya, kunyari, buhangin-buhangin, maputik, sira-sira kalsada. Hindi siya ganun. And regarding sa gas station, magpagas na kayo sa Baler pa lang bago kayo pumunta rito. Kasi yun yung pinaka-last na may Petron eh. Wala na kayo madadaan ng ibang Petron. Naghanap ako. And ano pa ba? Ayun lang, sobrang actually, mas na-enjoy ko talaga yung biyahe. Sorry pag ako nag-ride, mas na-enjoy ko ang pagbabiyahe, ang pag-ride kaysa sa pinupuntahan. Grabe naman to, napakaganda naman po dito. Ang haba pa pala nito. Pero maganda rin na pinuntahan natin tong Parang Hills kasi ang dami ko na-discover na lugar na pwedeng pag-campingan ng maganda-ganda. Yun talaga, tapat talaga ng beach. Talaga ng beach. Kasi sa amin guys, bawal kami malapit sa beach. Bawal kami mag-camp malapit sa beach. So kung nakita nyo kanina, nagluto ako. Halos yung bakuran lang yung nakita. And don't worry guys, start pa lang to. Dami ko pang na-discover, natutunan sa unang nating tent. Pagluluto ko, ano yung mga kailangan kong bilhin sa susunod, mga pwede kong lutuin. So, yun. Morning po. Papunta pong Parang Hills. 20. So, may entrance fee na 20 pesos daw dito. So guys, may onting off-road lang tayong dadaanan na to. Dinadaanan na natin siya ngayon. Mukhang hindi lang pala siya onte. Siguro mga 1 kilometer din to. Ito siya. So off-road. Pero hindi naman siya malambot or malalaki yung bato. Kaya naman siyang daanan. Grabe. Paahon siya tapos off-road. Kuwawa itong motor natin. Di ba pag uwi, papalinis ko na yung panggilid ito. Papalit na rin tayo ng belt. Tapos check pa natin ibang parts kasi gagamitin ko to sa North Loop eh. Uy. Labitin yung paakron. Ay, may nakasasakyan nga, oh. Kanina, buhangin tayo nahirapan. Ngayon naman sa kabundukan. Mas okay yung daan dito, eh.
Ito na, nice. Drone shot tayo rito. So yun guys, may mag-couple doon na nagpunta rin sa dulo. Ayan natin yung pinakadulo na pwede nyo lakarin. So pipicture lang sila, tapos napakaganda po ng view dito. Ayan, na-enjoy naman ang kasama natin kasi wala tayo ganong kasabay din dito. Ang layo rin kasi ng kasiguran. Tapos by the way guys, ito yung drone ko. Papalipad tayo mamaya. Ganyan siya kadali, ka-convenient. Kaya lagi ako may sling bag kasi andyan yung mga camera natin. Baka makalimutan nyo yung tripod Ayan, kasiguran, welcome art. Kasi pa nag-navigate kayo sa phone nyo, same thing din na hindi nyo navigation na ilalabas sa screen nyo. So ito yung tubig ko, nandito okay pa naman, di pa naman siya hot water. Ano na lang siya, warm water. So gora na tayo. So guys, from here from Manila, tignan natin gaano pala kalayo yung biniyahin natin. 376.8. Nag-average po tayo ng 39.9. Actually, 41, 42 yung kahapon. Bumaba kasi uphill, tapos buhangin. Kaya lumakas yung gas natin. Pero tipid po to, naka 17 grams na boro lang, naka-regroup tayo. So tara, makasama natin. Iba, nasa baba na. So hintayin na natin sila sa baba. Napakaganda po dito guys, sa parang hills. Buti na lang pinuntahan namin to. Kaya promise, wag nyo isasayangin yung chance na makapunta rito. So guys, pag ito nahihirapan kayo, ayan, bumaba yung OBR nila, dalawa. Tig-isa sila bumaba. Pababayin nyo na lang din yung OBR para hindi kayo mahirapan mag-balance kasi talagang medyo nakakapagod to sa arms. Tsaka onti sa legs. Kasi kailangan nyo talaga mag-balance dito Ayan na, sakay na yung mga OBR. Hanggang dun daw sa arko, lakad na lang daw. Joke lang. So dito may bayan guys. Share ko lang pala, bago kayo pumasok sa Kasapsapan Beach, siguro mga 10 to 15 minutes away may palengke. Madadaanan nyo siya actually. Ito dito yung sa bayan na yun. 10 to 15 minutes lang to. So sa mga nagtatanong po, Sir MJL, baka may mabibilang ba dyan ng mga fresh pagkain? Kasi isipin nyo kung magbabaon kayo ng isda o ng manok mula Manila, ang baho na nun pag dinala nyo yung karne rito. Syempre, hindi siya naka-temperature sa pagkain. Tapos lamog-lamog pa. So dito na kayo bumili. Mas fresh dito kung dito kayo bibili. Ayan, may gawaan din ng motor. Kung may mapako, may masiraan, maflatan, mapudpudan ng brake pad, may shop naman dito. 9:53 ngayon. So bukas na siya ng mga ganitong oras. Yun lang, para awareness lang to sa mga mag-ride ng ganito kalayo. Malayo to, actually. Actually, kaya ako napagod dito sa lugar na to. Kasi sinasabi ko malayo. Ang kalaban mo rito guys, hindi lang yung biyahe. Yung init. Bukod sa twisties, yung init na malapit tayo sa dagat. Yung nagsagada tayo, hindi naman ako napagod ng ganito Napagod ako kasi at the same time, wala akong tulog. Tapos yung init kalaban mo, mahangin. Oo, pero mainit. Yan lang masasabi ko. Ito may gas station dito. May magpapagas pa. Kaso hindi namin kilala kasi yung mga gas station dito Kaso yung mga kasamahan ko kaya 4 liters. May nakaklik sa amin Pero malapit na kami sa arko dito. Ito, 1 minute na lang. Yung tent natin guys, wala pang 10 minutes ako Nung inassemble ko siya, wala pang 10 minutes. Kaya nyo yun, siguro pag nakakabisado ko yung mga wala pang 3 minutes. Baka na-assemble ko na yun So, picture tayo rito. Medyo bilid nga lang tayo sa araw. Baka muna na rin Ingat ka Kuya. Salamat. Si Kuya, salamat. So nagpaalam lang tayo sa mga kasama natin. Ayan sila. Sabi ko, i-search nila yung Kanili Dam. Papuntang Pantabangan kasi yon. Kasi kahapon sa Bungabon kami. So Pantabangan daan natin. Magkakahiwalay-walay na kami rito sa may Kasiguran Arc. And ayun nga. Ingat sila lahat. Sobrang enjoy. Sobrang thank you guys. And salamat ako sa kanila talaga. Sobrang saya no ride. Nakakapagod na. Mainit. Walang tulog. Pero
the best na may kasama tayong mga ganitong kasama subscriber. Ang dami nating bagong kasama ngayon. So thank you sa kanila. Ayun, thank you talaga. Wala akong sabi kundi thank you. Sobrang nag-enjoy ako. So pupunta na tayo na ganun din naman daan natin. Kaso baka tumigil kasi ako somewhere along the way para mag-video. Ayoko na paghintayin talaga sila pag nag-video ko kasi nakakaya. So yun, paunahin ko na sila. Magkikita-kita na lang kami along the road. And ito na yung pupunta tayo sa part 3 ng video kung saan tayo papuntang Pantabangan para makita nyo rin yung kalsada. Makapagpalipad tayo ng drone. Dumaan na ako before dito, pero hindi ako nakapagpalipad ng drone. So this time babawi tayo. Grabe guys, ang init oh. Init na yan. And anyway, let's go!